lalabasan yung tubig dito. More or less mga 5 to isang sakit. Palengke ng Pandi. Nasa na kami 80%. Good morning. Ayan mga boss, Bulacan tayo ngayon. Aray. Ano po ito? Sahara. Ayan, waterproofing cement waterproofing compound. Bulacan tayo ngayon. Magbubuhos po kami ng slab. Nadala ako ng tatlong box ng Sahara. Isa. Ayun na rin yung ating dala. Meron tayong dalang chicken pang dugo, tapos mga gamit. Ayusin ko lang. Okay. Meron tayong mga kasama. Pumunta ko dito sa may terminal ng Arayat. Lima po sila. Yung ating enforcement. Pull out po ako ng 5 katao para makatulong po sa pagbuhos doon. Ang buhos po kasi natin doon is ano lang, 1 bagger mixer lang gagamitin namin. Hindi po kasi maaari or ubra pagka ready mix. Hindi po pwedeng makapasok yung mga truck sa area. Medyo masikip po yung yung access or yung daan doon. Kaya no choice tayo, kailangan nating mano-mano. So kailangan ko ng 5 katao. Ay, nandito sila, naghihintay sila dito sa terminal lang. Usapan namin alas 6 ng umaga, time check. And maraming salamat pala kay kay owner, kay Kuya Jojo tsaka sa misis ni Kuya Jojo. Ayan, nakalimutan ko yung pangalan. Alayo ata ako. Ayan mga boss, ito yung mga kasama natin. Gandungan may 8 ito. Asyayo. Asya. Ayun, Porsche. Yun no? Oh, hay kay pa. Saray. Ikaw, seatbelt ka, baka kami mahuli ka ng pulis, iwan kita doon. Bawasan pa kami ng coke. Let's go. Nandito na po tayo. Medyo hindi po lang tayo ng matinding traffic. Ayan mga boss, this is it, pouring time. Last week galing po ako dito, naglalatag po sila ng steel deck. So ngayong araw na ang schedule, Wednesday tayo ngayon mga boss. Bubusan pala namin is nasa around 116 square meter total floor area. Sa aking computation, ang total cubic meter na kailangan namin concrete mix is nasa around 17 cubic ang estimate ko sa pouring natin or sa buhos. Ayan.
Ang gusto ko sana mga boss, ang buhos namin is ready mix para mas mabilis. Kaya lang wala pong access tulad dito sa daan. Tulad ng sabi ko kanina, yung daan is medyo masikip. Hindi po pwedeng mag-antay ng truck dito dahil meron po mga dumadaan dito. Daanan po ito ng mga residente doon sa likod, so hindi natin pwedeng barahan to or sarahan. Kaya yun, no choice tayo. Talagang mano-mano lang po yung ating magiging dito, magiging puring. Pull out ako ng nagdala ako na limang tao dito. Kasi sila dito alas 10 yata o 11 sila, so plus 5. Nasa 16 manpower yung ating gagamitin ngayon dito. Lang naman, malapit lang naman doon lang, tapos pasa-pasa lang sila doon. And din yung materials. Tapos malapit lang naman yung hardware. Pagka nauubos na to, pwede na tayong tumawag para mapag-deliveran tayo ng buhangin tsaka graba. Malapit lang, ito lang sa harapan. Ayun na, nag-start na silang magbuhos. Time check alas 8:20 ang starting natin. Tignan natin kung anong oras tayo matatapos dito. Ayun, medyo malaki-laki din to. Itong tsaka abot gawin hapon dito. Maluwang-luwang din po ito yung binubusan na around, yun nga, 116 square meter. Ayan, sa original plan po, ang deck nito, top deck nito hanggang doon lang, hanggang doon sa may area na yun. So yun, pag-usapan namin ni owner na gusto niya niyang pa-extend dito. Hanggang dito lang po dapat yan. Hanggang dito, sa area na to. Ayan, hanggang dyan. Ito po kasi magiging mezzanine. Itong area na to. Ang ilalim po nito is kitchen area. Ayan. Tapos yung request nila owner na sunken. Tapos living area po ito, high ceiling. Yan. Ito hanggang doon ang sa original plan. So, malaki-laki din yung pina-extend ni owner. Ayan, hanggang doon. So napakaluwang po nito, itong kanilang magiging deck. Ano lang po ito, as in lang to, balcony, parang ganon. Tapos dito, tulad sabi ko sa previous vlog namin dito, previous vlog ko pala dito mga boss, ang balak din ni owner dito kasi mag-aalaga siya ng mahilig po siya sa kalapate. Ayan, kalapate po, mag-alagay siya ng loft. So ito, maluwang po rito. So maganda yung location ng loft niya pagka nandito sa roof deck. Hanggang doon sa may garahe. Sa plano, bubong po ito. Yan, yero na tong dito sa area na yan. So sayang nga naman yung space. And at least nagamit, laki. Pwede ka pang gumawa ng kwarto doon. Actually sa area na yung kwarto. So pwede pang gawing parang isang bahay na rin tong dito sa may second floor na to. Kwarto, kusina, living. Ito dito, kwarto din ha. Biruin nyo yung nasa around 100 square meter. Itong area na to. Ang laki po nyan. Okay na rin yung mga electrical. So sa palagay ko, mga boss, more or less mga hapon na kami matatapos dito. Hindi ko lang alam kung kakayanin itong mga tropa dito. Yan po pinakamahirap sa isang paggawa, ang pouring. Kaya kung kung ako lang sana masusunod, kung ubra sana, mas gusto ko talaga yung ready mix.
ibaling gumastos tayo ng konti. Magkano lang naman po yung diferensya. Sa ready mix kasi di na tayo gagamit ng maraming manpower. So yung gagastusin natin sa material, semento, buhangin, graba, so doon na natin ibabayad sa supplier na ready mix. Kaya lang hindi uubre. Si architect ko. Ayan, dito yung magiging access ito. Tapos ito po yung hagdanan. Tapos dito, firewall na po siya rito. Ayan. Sagad na po dito yung property line. Ayan, ito po yung tsura niya sa ilalim. Kung mapansin nyo, wala pa masyadong kahoy. Kung contractor po kayo, talagang kailangan talaga mas maganda mag-invest ng ganitong materials. Tulad dito, mga pinaano ko lang po yan, pinapaikot ko lang. Yung mga iba dito galing sa isang project na binuhusan natin sa Lakeshore. So ayan, nagamit pa rin dito yung mga GI pipe. Ayan. Yung mga GI pipe nga gagamitin din sa pagka nagplastering or nagpintura. So hindi po nasasayang, hindi tulad po ng kahoy. Pagka po kasi kahoy, minsan isang project lang, hindi mo na magagamit sa susunod. Minsan nga hindi man natatapos yung isang project, laging bumibili ng kahoy. So talagang mas advantage yung ganitong mga materials sa construction. So pagkatapos nyo mga boss, yun namang SOG nito. Pagka napag-strip na pala tayo, ano po yan, 28 days ang curing yan bago tayo makapag totally strip lahat yan, mga tukod na yan. 28 days or 4 weeks. Prepare ko na yung yung pinakabubong. Kaya sunod, pagkatapos itong buhos na to, so pwede na nilang umpisahan yung roping. Maraming salamat muli kay Kuya Jojo tsaka kay ate Mrs. ni Kuya Jojo sa pananghalian po namin, merienda. So sponsor po nila. Nadala ako ng dito, cook. Ayun yung cook, ayun yung mga manok. Bumili tayo ng 4 na manok. Yung 2 siguro para sa kaldo. Nakita mo yung pressure cooker din. Ayun yung pressure cooker. Ano po kasi yung kal, medyo matigas yan. Pero ang kagandahan naman sa kal, ano po siya, malasa. Hindi katulad nung yung mga 45 days. Mas malasa yung ganitong manok. Kaya lang yun nga yung niyan na disadvantage niya. Kailangan lutuin sa pressure cooker. Kung sa kaldero lang, ay 5 oras mo pakukuluan yan. Pero sa lasa naman, mas malasa yan. Eros kaldo natin. Tapos dagdagan na lang natin itlog, no? Yung itlog sana, lalaga ako na sana yung itlog. Wala pa nakabili ka. Sige, ako na lang bibili. Wala tayong mautusan. Nandun lahat sila busy. Dito na lang sa malapit na tindahan. Bili muna tayo ng itlog daw. Tapos ito yung balonggay tsaka papaya. Kumuha ko sa farm kami ng umaga. Ayan. Tinola na lang yung pananghalian para may sabaw. Tinola. Wala nang kulang, may malagkit dyan, ha?
yung malagkit na akong binili kahapon, yun po yung binili ko kahapon nung pag-uwi ko. Pinrepare ko na yung dadaling ko dahil maaga nga kaming umalis. Pero ganun pa rin, kahit na maaga kaming umalis doon, na-traffic din. Na-traffic kami dito sa may Bulacan. Alos 2 oras pa yung biyahe namin. Bili muna tayo ng itlog. Itlog. Bumili ako ng isang tray ng itlog. Large. Oh, kailangan sila. Busog sila sa merienda para malakas. Oh, then ito. Laga mo lahat yan. Isang tray na itlog. Tulungan na natin magluto si Jenden. Medyo tinanghali kasi kami, kaya medyo naghahabol ng oras. Naghahabol tayo ng oras. Kaldo. Lapit na. Luluto ko na tong aras kaldo habang pinapalambot yung manok para madaling maluto. Itlog. Okay na rin yung itlog. Nilaga. And every 1 bag of cement, nilalagyan po natin ng waterproofing materials, yung pong Sahara. Ito po kasing area na to mga boss, wala na pong bubong to. So kailangan talaga maging watertight yan. Pero maglalagay din tayo ng naman dyan mga boss, ng waterproofing material sa taas niya, sa slab. Pagka na finish na natin, so waterproofing. 100 bag yung semento namin doon. So tingnan natin kung ilang bag yung kakainin nito. Tulad ng sabi ko kanina, nasa 116 square meter po yan sa aking computation, and then nasa 17 cubic ang estimated ko. Kung papaready mix natin yan, dalawang load ng yan mga boss, dalawang load ng mixer truck ang papasok dyan. Yung isang truck 10 cubic yung capacity, tulad ng ginamit natin sa sa Lakeshore. Tapos yung ating mixture 1 to 3, which is nasa 3,500 PSI. 1 to 3, 1 bag of cement, 2 bag sand, tapos 3 bag ng graba. 1 to 3. Nandun na sila sa area na yon. So hanggang mamaya siguro makatingin dito. So more or less hapon na po kayo matatapos dito. Pero kung ready mix yan, o ready mix po yan, for sure lang, siguro after lunch lang tapos na yan. So ready mix. Yan din po yung disadvantage pagka yung area is medyo masikip, limited yung space. Mahirapan po talaga sa pag-construct. Silip-silip din tayo dito sa akin niluluto. Tinulungan ko na si Master din habang nililinisin niya yung manok. Inano ko na tong arroz caldo para magmerienda na yung mga tropa. Ayun lapit na maluto to. Lapit na to. Lagay ko na yung mga itlog para sumabay na sa init itong arroz caldo nila. Ayun inulit ko, maraming salamat po kay Kuya Jojo tsaka sa kanyang misis sa sponsor po ng kanila ng lunch tsaka snack or merienda namin. Yan, lagay ko na tong isang tray ng itlog. 30 pieces po ito. So pauubos natin sa kanila lahat to.
dito para isang kuha na lang. 30 pieces of egg. Pagka po nagbubuhos talaga mga boss, kailangan po busog po yung mga gumagawa, dahil ang pagbubuhos po hindi po biro, napakahirap niyan, lalo na ngayon napakainit din ng panahon. Although itong area namin is presko naman, lalo na kung yung area ng binubuhusan isa nasa nasa initan o yung walang masisilungan. Di tulad dito merong masisilungan. Yan, kaya po kailangan talaga pagka nagbuhos is busog, para meron silang energy. Ano siya, oh, malapit na. Malapit na to. Tapos ayan, pinakulo na yung mamaya naman. Pinauna ko na kasi pinakulo yung yung pangaros kaldo, dahil medyo maliliit yung kanilang merienda pagka pinagsabay-sabay pa, dahil matagal po yung paglilinis ng mga manok. Buhos na. Ayan mga boss, okay na, luto na. Oh, baka mamaya matapon yan ha. Puno yan. Mabili muna ako ng soda para meron silang pampalamig. Ayan si Kuya Red. Kuha din Kuya Jojo. Archie, rena muna tayo. Kaya ba madala? Putik. No, nag-sponsor pa ng Alfonso si Maxi. Oh. Lil. Ano, kaya pa? Kaya pa? Maka-1-4 pa lang yata tayo. 1-4 na. 1-4. Hanggang mamaya tanghali, half and half. Half day lang daw, sabi ni Jasper eh. Half day lang. Makailangan na lelo yun. Maglugaw muna kayo. Ay mga nga pala, ano yung kalamansi nakalimutan. Suka na lang. Kalamansi ang nakalimutan. Bilhin. Busin nyo no? Hanggang gabi na yan. Meron pa mamayang tanghali. Pilan tayo mo kanina gano'n. Tapos kami 5. 15. Ayan. Ay kaya pala kami 6. Kahit 2 itlog, ano yan, 30 itlog na yan. Ate, oh. Uy, bumabalik kayo. Hinap sila ng doon. Lug. Kagaling naman nito. Nasaan? Kagaling mo naman. Bas ka naman siya. Naka 32 na sila kanina. Ano pa lang, 1/4 pa lang. So malamang kukulangin po ito. Siguro magpapadeliver pa po ako ng kahit na mga 50 pa. 50 supot. Tapos yung ating graba, lagi marami pa naman to. Takal dyan pa yung graba. Marami pa yan no. Marami pa to. Yung mas malapad-lapad na rin yung nabusan. Saan siguro 30% dito. Ito nakarating dito, halos makalahati na. So ito, medyo malapad-lapad pa to. Nakadrop po ito. Mas mataas po itong
Itong area na to, itong area kasi na to mga boss, ito yung magiging ano, loft, mezzanine. Ayan. So, meron siya railing dito. And then ito yung mga kanyang living. Ang ganda. Pagkatapos po ito maganda. Industrial look ang gusto ni owner dito. Ayan, ganyan sana oh. Ayan lang, medyo ano po yung ano, yung kalangitan. Madalang yung ulap. Ganito sana na makulimlim, mas maganda po magbuhos. Tataan eh, kung wala simento. Kaya mo pakayan mo doon. Kada araw may simula, may plano sa kamay. Lakad sa seat kahit tirik ang araw, ulan ang sabay. Rex Love Construction, to ang aming daan. Bawat hollow block, bawat bakal may kwento't laman. Hindi lang ito trabaho, to'y pangarap na buo. Kada buhos ng semento may pangakong totoo. Sa bawat pakot martilyo, tibay ng loob ang dala namin dito. Rex Vlog, kwento ng konstruksyon, puso't pawis, tunay na misyon. Buuin ang mundo, unti-unti pero totoo. Totoo. Rex Vlog Construction, tara na't sumalo. Drone shot mula sa taas, progress na mabilis. Kada floor kita mo na, di lang basta business. May teambag, may pamilya, kahit dusty ang mata. Dito sa vlog na to, damang-dama ang gawa. Blueprint sa papel, pero puso ang batayan. Kaming mga gumagawa sa likod ng kabayan. Walang shortcut sa tibay, diskarte'y tunay. Sa Rex Vlog Construction, solid, walang sablay. Sa bawat pakot martilyo, tibay ng loob ang dala namin dito. Rex Vlog, kwento ng konstruksyon, puso't pawis, tunay na misyon. Buuin ang mundo, unti-unti pero totoo. Oh, ayun na, ayun na. Daming tinola niya, no? Uy, doon ah. Sarap. Tinolang chicken. Ye! Kasi karo nyo ram. Wala na. Ayan mga boss, as for now, alas 2 G's. Ayan, nasa ano na po kami. Siguro sa tansya ko nasa 60% na. Diba talaga pagka ano mga boss, pagka mano-mano talagang hirap po yung mga tropa. Wala, no choice talaga. Di tulad pagka ready mix to, hindi sila hirap. Tapos ang kagandahan nun, mabilis lang siya. Hindi na niutol yung ano, nabulin na niya yung patuyo na. Bumili ako ng ano, ng energy drink. Energy drink para malakas sila.
Ha? Mag-deliver kami yung guys. Kakala ko na pa. Bigyan mo sila. Ayun, walang malamig. Bigyan mo na lang silang baso. Ayun, yelo. Ayun o. Si, tulungan mo si. Gatorade. Alis mo sa kanila. Yan, Morela. Isa mo na, Morela. Adi na lang yung yellow. Ayan mga boss, as for now, time check 3:30 po. Nasa ano na kami, 60-70%. Ayan, konti na lang. More or less mga 5 to 6 ang sa tansya ko. Alas 5 or alas 6. Sumigat yung araw. Dito tuyo na to. Ito yung huli ng umaga. So ilagay tayo ng floor drain dito. Floor drain, floor drain, floor drain, floor drain. Para if ever po na mula na malakas, meron pong lalabasan yung tubig dito. Ayan, ito na yung aking in-order na backup. Isang minidam na buhangin tsaka graba. Ayan mga boss, as for now, alas 5 na po. Alas 5 na. Kaya pa? Kaya pa, Kasper? Warm up! Warm up lang. So palagay ko mga boss, alas 7. Alas 7 tayo. Ayan o. Alas 7 pa. Alas 7 na. May ilaw tayo dyan. At yung sulugan. Gagabihin kami. Para isa na lang. Isang sakit na lang. Isang sakit. Bili tayo ng alas 5 na, bili tayo ng dinner, pang dinner naman. Hapunan. Punta tayo sa palengke ng Pandi. O ready mix lang yan. Wala, talagang hindi natin mapipilit yung hindi pwede. Nalalataan na sila. Nalalataan na yung mga tropa. Nandito tayo sa palengke ng Pandi. Anong gusto mo lang? Tilapia. Tilapia. Hindi tayo ng dapat sabaw. Sunset na. 6:47 ay 5:47 mga boss. Ano po, mga alas 7. Nasa na kami 80%. Okay na lang. Natapos na hirap.
Malapit ng dumilim. Kaya mga boss, ayan na po siya. Ang luwang. So dito meron na po siyang ano doon sa area na yung lababo. May epang na rin doon. So ayan. Ito, ang luwang nito. Pwedeng gawing ano, isang bahay pa rito sa taas. Dito actually pwede pa rin isang kwarto rito. Ayan mga boss, alas na 90. Siguro sa tansya ko mga ano lang yan, mga 10 semento, 10 supot. Grabe. Itong buhos na to, dito po kami na ginabi. Sa lahat ng binuhusan natin sa mga previous project natin, itong project na to, dito po kami nahirapan. Dahil nga medyo ano siya, may kalawangan. Tapos mano-mano. Nasa 116 square meter. Ayan mga boss, time check 6:42. Grabe hirap nila. Ito lang naman yung pinakamahirap dito. So sa mga susunod na mga araw, maginhawa na sila. Konti na lang. Eh mga boss, finish. Tapos kami alas 7:05. Sarado na. Pero mamaya pagka medyo natuyo yan, wawalasin pa nila. Overtime. Mapahinga na sila. Sagad pare na. Sagad. Ano, lapay-pay na. Yung isa nakaupo na lang sa mixer. Oo, tara. Pahingin muna kayo, kain tayo. Ginabi kami. Ito yung project na binuhusan namin yung slab na ginabi kami, nakabot kami ng alas 7. Pataan niya si, kalaban niya. Bago tayo umuwi. Baka nang tayo ng aso. Boss, yung mga ko boss. Alam pa, pakaya mo sa aso yan. Tira sa kapali ka to par. Ito na lang malamig, sayang yan, dami niya no. Sayang yung kanin. Nakumate yan. Subo lang tayo para pauwi. LM Blanca. Cellphone. Ay, mga boss, uwi na po kami. Kita-kita tayo bukas. Time check, mag-alas 9 na. Mag-alas 9 ng gabi. Let's go.